ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Kasama ang ating unang ginang, Luis Araneta Marcos. Manatili po tayong nakatayo para sa pambansang awit ng Pilipinas. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinilang, duyan ka ng magiting. Sa manlulupi, di ka pasisingil. Sa dagat ang tulong, sa simoy at sa langit mong lugaw, may dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang iskap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidingding. Ang bituin at araw na kailan pa May di magdidiin. mamatay ng dahil sa'yo. Magsiupo po tayong lahat. Isang magandang umaga muli. Ito ang parangal at pasasalamat sa mga bayaning atleta. A homecoming celebration for the 33rd SEA Games athletes. Upang magbigay ng kanyang pambungad na mensahe, Philippine Sports Commission Chairman John Patrick Gregorio. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? President Ferdinand Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, POC President Bambol Tolentino, Commissioner Bongku, Congressman Richard Gomez, sa lahat po ng mga atleta, sa lahat po ng mga kawani ng gobyerno, media, friends, good morning and welcome everyone. The Southeast Asian Games is often the first level of high-stakes, broad-based international competition for a growing Filipino athlete. It's a great stage where veterans and rookies alike converge and compete side by side. New heroes and emerging champions experience meeting potential. We are very proud because in the recent Southeast Asian Games, our 2,000-strong delegation delivered not the most wins, but certainly the most historic ones. Palakpakan po natin ang ating sarili. We regard with pride the fighting spirit of our Filipinas women's football team, our Alas Pilipinas women's beach volleyball, our Gilas basketball teams, the breakthrough conquest of Alex Ayala, Kayla Sanchez, Islay Bumogay, Kyra Ellis, Maisel Aligado, Yumir Marshall, Chino C, and all of you here in this beautiful tent right today. Other countries may have won more medals,
but we have won the ones they wanted most. Counting medals is easy. Making history is priceless. I'm also proud that we ranked first among Southeast Asian nations in securing gold medals aligned with Olympic sports. That alignment matters because our performance today has to translate to readiness for higher arenas tomorrow. Athletes, please take note. This is your beginning. This is not your peak. In line with this, we recognize how the Philippines recorded the highest number of bronze medals during the Southeast Asian Games. That does not signal rank. That signals potential. We see you. With refinement, support, and consistency, you will advance higher on that podium. You can count on us. You can count on PSC to help make that happen. As we speak, our para-athletes are competing at the ASEAN Para Games in Thailand. Let us also lend them our voices and our strength. I have always said that the role of the Philippine Sports Commission is to be an enabler of dreams. This means that when we cheer and say Laban Pilipinas, we are not just watching from the sidelines. We are carving a path for you, fighting with you, and for you. I'm especially grateful because leading this charge is no less than the President himself, along with the First Lady and the whole First family. Thank you for believing in sports, Mr. President and Madam First Lady. For your love for our athletes and for your steady guidance and support. Alam niyo po, Mr. President, Madam First Lady, yung mga atleta, mga 5 a.m. nandito na yan eh. Excited na excited sila na makasama kayo ngayong araw. At kaya talagang kami po lahat excited na makasama kayo ngayong araw, Mr. President. Finally, let us all anchor the stages of our dreams on humility and gratitude. That is the way and the work forward. The Asian Games is just around the corner. I'm sure POC President Bambol will work very hard so that we can get more than 4 golds because we won 4 golds in 2018 and we won 4 golds in 2022. So kami po ni President Bambol magtutulungan higitan yung 4 na gintong medalya sa Asian Games sa Nagoya. Magpakumbaba, magpakahusay, magtulungan. Ibigay nyo ang puso ninyo para sa bayan. This is Team Pilipinas. Make us proud. Mabuhay po kayong lahat. Thank you. Maraming salamat, PSC Chairman John Patrick Gregorio. At ngayon naman, upang maghatid ng kanyang mensahe, Philippine Olympic Committee President Abraham Tolentino. Sa atin pong mahal na Pangulo at mahal na unang ginang, sa lahat po ng atleta na narito, magandang umaga po sa inyong lahat. Magpapasalamat na lang po ako sa ating pong mahal na Pangulo sa suportang binibigay sa ating mga atleta. At maraming salamat po mga atleta
sa binigay niyong karangalan last SEA Games sa Thailand in spite of everything. Alam niyo na po yon kung bakit. Kinukwento ko po kay Madam First Lady kung ano po yung in spite. Talagang nakakakilabot, no? Pero sa atin na lang po yon. Ganun po talaga pag SEA Games. Kaya nga po sabi ni Chairman Pato, babawi tayo this year sa Asian Games every 4 years sa Nagoya this coming September. Ipagdasal po natin ang ating mga atleta. There will be 5 major events this year. February, the Winter Olympics. Meron po tayong 2 atleta, kahit po tropical country tayo. Then after sa Milan, after Winter Olympics, susunod po yung Asian Beach Games sa Sanya, China. That will be April. Then followed by YOG, Youth Olympic Games in Dakar. Followed by Nagoya Asian Games every 4 years. Then lastly, yung pong IMAG na matagal na pong na-cancel, that will be in Riyadh this coming December. So busy po tayong lahat mga atleta. Let's play, let's train, at magpasalamat po tayo sa ating pamahalaan, sa ating pong minamahal na Pangulo at unang ginang at sa Philippine Sports Commission. Mabuhay po ang atletang Pilipino. Maraming salamat, POC President Abraham Tolentino. Maghatid ng kanyang mensahe, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat at welcome sa ating mga atleta. At nakakatuwa dahil napapanood ko lang kayo sa TV. Mabutit nakikita ko kayo ng personal. Congratulations. Sa ating PSC Chairman, Pato Gregorio, the Philippine Olympic Committee President, Bambula Tolentino, PSC Commissioner Olivia Bongku, and the other PSC officials. Of course, our First Lady Luis Araneta Marcos, and of course, the most important people here today, our athletes and those who have brought pride to our country once again. Fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, magandang araw sa inyong lahat. It is always an honor and a joy to be surrounded by high-achieving athletes like we have today. You are a shining example of what can be done with discipline, with commitment, with passion, with sacrifice, and it shows that we can achieve what others might think is impossible. Pinagdiriwan natin ngayong araw ang dangal, tibay ng loob at pambihirang kakayahan ng atletang Pilipino. Noong ika-33 Southeast Asian Games na ginanap sa Thailand, magiting na kinatawan ng ating bansa ng mahigit 1,500 atleta. Ito ang pinakamalaking Philippine team sa kasaysayan ng Southeast Asian Games. Dala ang bandila ng ating bansa. Pinakita ninyo kung ano ang kayang marating ng atletang Pilipino. At sa pagkatapos ng kompetisyon, hindi naman ninyo kami binigo. Nakuha ng Pilipinas ang ika-6 na ranggo at kagaya ng nabanggit nga ng ating Olympics chairman, dapat mas mataas pa yan. Pero di bale, babawi nga tayo. At bukod pa roon, nakamit natin ang 277 medalya. Mas maraming medalya kumpara nung nakaraang 2023 at 2021 na SEA Games. Buong pagmamalaki namin kinikilala ang husay at galing
na ipinamalas ninyo. Ngunit, may medalya man o wala, panalo kayong lahat sa puso ng sambayan ng Pilipino. Maraming salamat. May mga tagumpay rin na naisulat sa pahina ng kasaysayan ng sport sa Pilipinas. Kay Alex Ayala, binabati ka namin sa nakamit mong gintong medalya sa women's singles tennis. Ikaw ang kauna-unahang Pilipina na gold medalist sa paligsahang ito matapos ng 26 na taon. Hangad namin ang iyong tagumpay sa mga susunod pa na kompetisyon na papasukan mo. Kay EJ Buena, saludo kami sa iyong ika-apat na SEA Games na gold medal sa men's pole vault. You have all proved that success is not accidental. It is earned every time you choose to show up and you choose to rise again and again. Sa ating Philippine Women's National Football Team, sa kauna-unahang pagkakataon na naisama ang women's football sa SEA Games, kayo rin ang unang nag-uwi ng ginto. Maraming salamat sa makasaysayang tagumpay na ito. Ipinakita ninyo ang angking galing at lakas ng mga kababaihang Pilipino. Tawag nga ito, this is certainly a herstory that is one for the books. Bilang pagkikilala sa inyong natatanging tagumpay, mula sa tanggapan ng Pangulo, tatapatan natin ang konting cash incentive na nakalaan sa ating mga nanalong atleta. Para sa mga gold medalists, may tig-isa kayong 300,000 piso for the gold medals. Sa mga nag-uwi naman ng silver, may 150,000 piso ang bawat isa sa inyo. Para sa mga bronze medalists, may 60,000 naman ang makukuha ninyo. Magkakaloob din ng Office of the President ng tigsa 10,000 piso ang mga atletang nanalo sa ibang palaro bukod sa SEA Games. Batid natin walang katumbas na halaga ang inyong sakripisyo. Ngunit, tanggapin ninyo ito bilang simbolo ng pagpupugay at pasasalamat ng mamamayang Pilipino sa inyong kabayanihan. Nawa ay marami pang kabataang Pilipino ang tumahak sa katulad na landas ng inyong nailakbay. Kaya isinusulong ng pamahalaan ang pag-angat ng kalidad ng sports development sa ating bansa. Pinapalawak natin ang grassroots and youth sports program. Dinadagdagan natin ang mga kinakailangang pasilidad at mas pinapalakas pa natin ang suporta sa mga atletang lumalahok sa pandaigdigang entablado. Ginagawa natin ang lahat ng ito upang hubugin ang mga susunod na henerasyon na atletang Pilipino. Mga kabataang may pangarap, may paniniwala sa sarili at handang lumaban sa ngalan ng ating bandila. Higit sa pagkakilala sa mga suportang inyong natanggap, nais kong bigyan din ang kahalagaan ng disiplina. Ang disiplina ay hindi lamang susi sa panalo sa loob ng arena. Ito ay umuhubog sa ating pagkatao. Ang mamuhay ng may layunin, magsikap ng may kahulugan, at mangarap ng mga malinaw na direksyon. At sa tuwing pinipili natin kumilos ng may disiplina, sama-sama natin binubuo ang isang bansa na hindi sumusuko. Isang bansa patuloy na umaangat, nagpupunyagi at umuunlad. Muli, congratulations sa inyong lahat. Maraming salamat. Mabuhay ang atletang Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat, President Ferdinand R. Marcos Jr. Bilang pasasalamat sa ating Pangulo, tinatawagan muli si Philippine Olympic Committee President Abraham Tolentino upang ihandog sa Pangulo ang 33rd Thailand SEA Games Memorabilia.
Sa puntong ito, tayo po ay magkakaroon ng photo opportunity kasama ang ating Pangulo. Inaanyayahan natin sa entablado ang unang ginang Luis Araneta Marcos at Philippine Sports Commission Chairman John Patrick Gregorio. Inaanyayahan din natin na magsiantabay na ang ating mga atleta. Tinatawagan natin ang unang grupo na kinabibilangan ng mga atleta mula sa sports na athletics, baseball at basketball.